Hello mga stories, welcome back sa ating sa reaction channel natin dito. So, ang ano na guys, first call ako at may lumabas sa akin recommendation at related to sa aking sa aking family, yung pamilya ko na ganun din. So, nakakalungkot isipin, no? Minsan kasi nagiging hindi, so nagiging parang sila pa yung parang naging tama sa kanila. And itong nakakalungkot isipin na nagiging parang ninormalize lang niya ito sa ganito. Sabi niya, gigil ako sa nanay ko na bastos sa staff, sa service staff or service staff or something. Okay, sabi niya, grabe nanay ko na namamaldita sa staff ng isang establishment and the service crew. Ang bait naman ng kausap niya. Sinabihan ko, wag mong awayin dahil mamaya pagtitripan tayo dito. Earlier nasakay ng kami at Rob Manila, nako. Daming pepbid dyan, nako. Sorry, pero hindi ko nila lahat pero may mga ganun talaga. Pero minsan sa minsan sa Alabang malala dyan, di ba? Pero sige, at minamalditahan niya yung sweet na waitress sa restaurant sa kinakainan namin na i-call out my mom in front of the waitress. Mama, tao yung kausap mo. Kung sa iba, dudurahan yung pagkain mo na pagkupal ka. Ay hindi! Kakasuhan ko, customer ako. Oh my God. Ito, nakakinti lang yung waitress na sa amin. I personally apologize after namin kumain. Pagdating sa sasakyan, tinalakan ko sa sasakyan. Habang tumatanda ka, pakupal ugali mo dahil hindi umuwi sa atin anak mong isa kasi ganyan kayo sa ganyan. Ganyan kayo ng ganyan. Sa susunod na hindi kayo susunod, di ko na kayo papalabasin ng bahay kung ganyan kayo. Hindi lang yan. Yung first time na nag-aaway kayo. Oh my God, pag uwi namin nagsusumbong sa bunso naming kapatid, sinabihan siya wag na ganun sa labas kasi may nararamdaman na siya. Anong nararamdaman? Anong nararamdaman niya? Hindi kami nag-uusap ngayon. Gusto ko lang ilugar niya kahit matanda na siya. Wala kang ay haram mo, wala kang pas mamaldita. Oh my God. Shit. Ito, salamat naman. Well, relate din ako. Pero ako, kahit anong paglabang ko, lagi siyang tama. Even kasi, nakakalungkot isipin, no? Parang, ganyan nagiging pakupal. Alam mo, ganun, nakakalungkot isipin pero sana kung ano yung nanay mo, ganun din nanay, yun din ang nanay, nanay mo pa rin yan pero, yes, pero sana, parang, mas maganda pag sabihan mo na lang. Oo. Pero pag ganyan ka, you know the boundaries, diba? Nakakalungkot isipin, no, na, pero, sana naman, i-monitor mo yung mother mo. Kasi baka mapunta sa, baka mapunta sa, alam mo na baka mapunta sa makita niya sa TV na ganitong talaktalakan.
Pati media baka sa media ano yan, baka ano pa mangyari, wag naman. Oo, kasi ano lang yan media yan di ba na ano yan nakakalungkot din. Ang daming nag-ano kasi sabi daw medyo ano, ito sabi daw, she always been like this unless ganyan talaga siya siya bilang tao, she may be resentful and miserable over something else. Okay. So, something in her life she can change or has no control over. Kaya she let us frustration in the environment where she does have power and no repercussions. Ito yung source niya, yung Empathetic National of Karen Behavior. Oh my God. Ito PSN na excusing her, but if you're looking of course correct, invite behavior, ding deeper. Usually hindi effective yung pinagsasabihin lang, lalo na't matanda na. Oh, kasi minsan ang sabi niya kasi dun pag lalo ng pagmatanda na permanent na sa kanila yun hindi na mababago yun yun yung parang recent dapat kasi pag pag bata pa suwayin nyo na dapat pagsabihan nyo pag bata pa yung mga dapat kasi yung mga ganyan yung mga bata, teenager, pagsabihan niyo na. Oo. Hindi kasi alam na ano nangyari yung timeline niya Pero pag ganitong medyo may edad na, mahirap yan. Oo. Kasi naka-permanent yan. At saka merong sinabi, mayroon siyang syndrome yung tinutukoy niya. Ito, sinerch ko ito. Ito yung cause nito. Pero mostly sa lalaki nangyayari ito Ito yung irritable male syndrome. Okay, so karamihan sa mga lalaki ito papakita ko sa inyo yung yung cause nito. Ito yung sa irritable male syndrome. Sabi daw dito sa irritable male syndrome, sometimes referred as andropause or male menopause, is a term used to describe the state of fluctuating mood, swings, irritability, anxiety, fatigue, entitlement, often linked to hormonal fluctuations, particularly decline to testosterone. So, ito take note sa lalaki lang to. Hindi ko alam kung sa babae ito. Comment na lang yung kung Ito, ilalagay ko rin to sa description nito. Tungkol ito sa estrogen ng isang woman's emotions. Meron pala ito Medyo ganun din sa meron din pala sa syndrome, irritable female syndrome naman to. Pero iba to. Ito ay medyo kasi siya, medyo effect sa kanyang estrogen, sa mga emotions, sa mga medyo ito sabi nakalagay link siya emotional well-being for women, assign yung female at birth, ganun. Assign male at birth, ganyan. Depression, anxiety, sa ganyan. Make hormones, estrogen, most rate mode. Changes associated conditions such as premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, or depression. Yan yung affects emotion na straightforward, too much estrogen, not enough. May mga kasing ganun So, yun, medyo may nangyari. Kaya ito, nagkaroon ng just yung medyo emotional increasing mood alerting chemicals serotonin and the numbers. May mga technical talaga yun. Pero alam mo ito mga doktor to kung may mga ganyan. Tsaka legit to additional lang, legit tong mga to yung nagkakaroon ng yung mga estrogen, ganyan, yung mga irritable, meron kasi ganun nangyayari
Yung mga, minsan, ito yung mga ganyang effects na minsan mood swings, yung katulad sinabi ko ganun din yung sinabi sa lalaki, medyo iba, very sad, medyo hopeless, ganyan. Minsan bigla-bigla siyang umiiyak, bigla siyang nagagalit, minsan wala siyang interesado sa mga ganun na mga activities like say magbakasyon sa ganyan. Siya parang wala na siyang interest sa ganyan. Oo. Kahit yung paglakad, minsan kasi madali siya mapagod or at saka mahirap makatulog, ganun, out of control, feeling overwhelmed or may mga ganung mga ganung effects sa mga estudyante. Yan na nakikita ko sa mga So, yun, just parang for reference lang. Sinerch ko lang talaga itong tungkol dito sa ganun itong effects nun. At yun, sinerch ko talaga. Kasi ito lang kasi dito kasi similarity yung doon sa mother mo, medyo siguro nangyayari to 30 and above, yung 30 years old and above. Pero madali kasi ito ma-manage sa ganyan. Kasi ito yung nangyayari dito, yung mga symptoms, yung medyo mood swings, yung irritability, medyo pag hindi mo parang hindi ka komportable sa work balance or sa mga minsan kasi yung mga anxiety, yung medyo madali ka ma-stress. Pag stress ka talaga, hindi mo ma-manage hindi mo sa anong environment sa mga environment yung mga fatigue, low energy, ganyan. Doon mapupunta sa depression, sa ganyan. Dapat yung mga ganyan, kailangan ng healthy diet or tsaka parang sapat na sapat na kinakain, like kailangan ng mataas ang prutas, kailangan at saka kailangan exercise, diet, ganun. Para maganda yung parang niya. Pero yun nga pero kasi ito possible causes yung changes at yun nga, testosterone. Kasi ito lalaki kasi ito. Hindi ko sure sa sa babae man niya Pero mas malala kasi yung sa yun lang. Mas malala kasi sa lalaki. Pero yun. Hindi ko ano bang yung symptoms. Basta ganun, lang. Medyo wag ganyan yung mga medyo bantayan nyo. Baka kasi sa parang hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Siguro ewan ko, baka na-expose siya sa mga maraming tao na medyo parang medyo na pag-trip, hindi naman na pag-trip, parang na-expose siya sa mga kapitbahay, ganyan, mga marites, ganyan. O nasobrahan sa TV, parang gano'n. Yan. Yan. Ang masabi ko lang dito is monitor nyo lang siya. Siguro nakakalungkot, pati siya, nai-irritable siya sa ganyan, sa nakikita. Kahit even yung pasensya, sabi niya, second option ko kayo, ganyan. Nakakalungkot di ba? Minsan nai-irritable na, ayaw niya niyang paulit-ulit, ayaw niya niyang parang kung second option, hindi, minsan kung ano yung opinion ng iba, opinion ganyan, ayaw niya ng ganyan. Yan, katulad yan, one time, ganyan si mama sa hospital, ayaw sa pag-usap, consultation yan, yung tinalakan tuloy yung doctor, sabi niya, paulit-ulit tayo, simula nung second opinions. Oh my God, yun nga sinasabi ko. Ayaw niya na napaulit-ulit yung second opinion na
minsan na-irritable siya. Yun nga yung parang, yun yung syndrome eh. Di ba? Kailangan, I have to monitor this. Kasi, in the future, baka magkaroon siya ng, yung ganung sakit nga. Baka hindi, alam mo, wag naman sana, baka wala kasing gamot para dyan. Oh my gosh. Kaya tinignan ko dito, kahit nanay mo pa rin, sabi niya, ito, job, I hate those people kasi na minamaliit yung mga services like ako, hindi kasi ako ganyan sa mga minamaltrato yung service ko. Kasi he's doing this job. So, doing job, I appreciate ko yun. No. Nakakalungkot isipin yung mga ganyan yun sa mga service ko. Kahit mababa yung sahod, tapos ganyan na danas ko na yun eh. Danas ko na yan yung mga di ko pa na yun yung service ko eh. Sa akin kasi sa as a IT technician, kasi dati ako computer attendant sa isang malaking major internet cafe noon pa lang. DSL pa yung gamit noon. Alam mo, kahit DSL, sabihin natin ano pa yan. Kasi yung 5 is ang pinaka-maximum dun eh. Or yun. Nababagalan siya. Oh my God. Diba? Nababagalan siya yung timer. Kahit sabi mong high standard, yung sa PC niya or sa internet, nababagalan siya. Bakit ganun? Diba? Ang dami na nangyari yan sa akin yan eh, yung parang ipapatawag sa manager, bakit ako ang bagal. Minsan kasi sa sobrang daming tao o sa sobrang daming mga customer, hindi ko ma-manage. Lalo na pag ako lang yung mag-isa, absent yung iba doon. Diba? Absent yung isa, minsan kasi absent yung rest day yun, which is understandable naman. Diba? Kasi nakasakit yung isa, diba? Mag-isa siya. Hinahirapan ako. Ang daming tao nun. Wala kaming reliever nun Ang daming tao. Ganun. Tapos, may umantong talaga na i-complain niya ako kasi bakit daw di ko agad-agad. Ang daming tao kaya. Kaya tanas ko yan eh. Kaya munti ang dami, reklamo yan. Ang dami nakako-complain sa akin. Hindi naman ako, robot eh. Tao rin ako, di ba? Ang masaklap dyan, yung isa, isang PBA player eh. Munti ka na ako ma-complain sa head office eh. Kaya, di ba? Munti ka na ako terminate dahil lang sa kanya. Yung PBA, di ka nakalimutan ang pangalan nun. Basta may issue siya sa droga. Di ba? Yan, nakakalungkot may issue siya sa pinagbabawal na gamot. Oh my God. Oo. Buti lang na-suspend yun. Ewan ko ba. Yun lang ang mga salobin ko dito. Oh my gosh. Nakakalungkot. Pero ulit, sa mga ganyang sintomas, yung mga nanay or tatay man yan, or parents man yan, or kapatid yan, you have to monitor that. Okay? Kasi anong bang mangyari sa kanya? Kasi baka, wag naman sana na dapat baka anong mangyari sa kanya. Yun lang ang masasabi ko. Don't forget to like, share, subscribe sa aking channel. Wag lang mga kamairita sa pagsasabi ko na like, share, subscribe lang. Just naman. Okay, thank you. See you the next video. Bye.